Good morning po sa inyo lahat mga kapatid. Pag-usapan natin ito, itong ginawa ho ni Soto, kasi ilang mga mambabatas po, no? Binalatan niya, kabilang po si Stella Kimbo. Yan. Eto, sabi rito, some of our legislators need to undergo parliamentary rules and procedures workshop. Ako. Bakit? Hindi, kasi kung labas rin naman sa usapang ito ng budget, marami naman ho talaga tayong mga mambabatas. Ang dapat po talagang, 'di ba? Hindi ho kailangan mag-workshop lang eh. Kailangan kung magiging mambabatas ka, masterin dapat nila bago sila kumandidato. Yung parliamentary rules, putragis na yan, talo pa sila ng mga magulang pag during PTA, na-adapt nila yung parliamentary rules and procedures, yung I move, minumungkahi ko po, 'di ba? So nagkakaroon ng meeting with order. Sa Senado, patay. Pag hindi alam, bobo, tutulugan ka. Buti sana kung yung natutulog pag nagising, kasi talino ni Franklin Drilon. 'Di ba? Nung magising yan, nung huling magising sa Senado, halos maihisa sa lawal, si Bongo. Ngayon, may isa pang engot na senador, Tus Maria Josep, I move. Tapos ito pang si Tulfo. 'Di ba? Feeling presidente. Nagbibigay ng ultimatum as if meron siyang executive function ng pinagmamalaki pala. Sisiraan kanya, atakihin kanya sa kanyang vlogs. Ayos. Anyway, sabi nga po rito ministerial corrections by technical staff are never allowed in any bill, much more a law. You bring it back to plenary. Okay, so ito ho yung naging basihan din nung sinasabi nga ni Pantaleon Alvarez. Na tama si Soto na yung merong blanco-blanco doon, yung nag-fill in the blanks diyan, mali yung ginawa, mali yung mali daw po itong omnibus motion. Ito rin kasi sinasabi ni Soto. Ang unang-una rito, sabihin man natin, hindi sa pinagtatanggol ko sabihin man po natin na mali. In his standard. 'Di ba? Maaaring sa panahon niya 'yun. Kasi ang problema rito, kung sa panahon po ni Soto, hindi nila pinapayagan etong ganito, wala silang ganyang omnibus motion. Di bawal po talaga. Kaso nga ngayon, etong sa budget na to, malinaw na isinaad nila na nagbibigay sila ng authorization. And again, I still reserve na yung possibility na meron ding omnibus motion doon sa kanilang mga BICAM reports. Kasi again, syempre, nagkakaroon dyan ng massive amendments, natural, maraming dapat na plansyahin dyan. 'Di ba? So kinakailangan yung mga magsasagawa, naka-specify katulad rito na naka-specific talaga hanggang saan ang delimitation ng pwede ninyong maging galaw. At pinayagan ito kasi ng kasalukuyang BICAM. Okay? May to. Now, ang sinasabi rito ni Soto, dapat daw yan, ganyan, ibabalik mo yan sa plenary. Okay. Para sa akin, okay rin naman yon na ibalik yan sa plenary. Pero dapat nagiging malinaw kasi. Now, kanina, chinek ko rin, ano ho bang ibig sabihin nitong omnibus, ano bang ibig sabihin nitong ministerial? Okay? Ang sabi rin sa ministerial ang ko na definition dito, ito yung pagtalima sa iniatas ng kumbaga pagtalima mo sa inatas sa iyo na gawin. Yun nga po yung omnibus motion. Sinasabi naman niya, hindi naman daw po yun pwede. Okay? Kung hindi, kasi unang-una, gusto ko lang din pansinin dito, bakit hindi po pwede yun? Maliwanag naman, sinasabi doon, hanggang saan lang ang limit ng pwede nilang gawin. Hindi nakalagay doon, Soto, na pwede nilang ilagay yung mga presyo, yung mga blanco roon, lagyan nila
ng gusto nilang amount. Diba? So, ang problema rito, imbis na makatulong, makapaglinaw, ayun, mukha hong na-misquote pa siya or na-misunderstood pa. O kaya siya mismo na-misunderstood niya yung nangyari po sa BICAM natin. Diba? Well, syempre, election eh. Mag-election ngayon eh. Pero ako sa akin ho talaga, ang kinakailangan na remedy po dito ay gawing public lahat ng bicameral. Lahat po yan. Para hindi pinag-uusapan. Kasi useless po yung sabihin na ministerial ito, yung delegated authority ng ating mga senador o yung mandato ng isang senador hindi pwedeng i-delegate o ipasa sa ibang tao. Yun po, tingin ko ron, mali siya ron eh. Kasi nga, pwede kayong mag-authorize eh. Limitado nga lang yung gagawin nila eh. Kaya nga ho, ministerial. Na? Yung hindi ninyo ginagawa, meron kayong tauhan na in-authorize nyo na gawin nila para smooth yung trabaho. Kasi kung hindi lang din po pwede, lintik, kayo na mag-print. Kayo ng mga senador ang mag-finalize, kayo na yung fill out diyan ng mga napag-usapan ninyo, napagkasunduan, and then i-retype ninyo lahat 'yan. 'Di ba dapat ganoon, tama ba? O hindi po pwede yung ministerial corrections. Katulad yung binabanggit dun sa omnibus motion. Mali naman tingin ko rito ang opinion na to o yung sinasabi na to ni Soto na hindi po pwede. Hindi naman nila dinelegate na sige, bahala na kayo maglagay kung magkano gusto ninyong presyo. Hindi ho ganun. Mali yung pagkakaintindi rito ni Soto. Kaya tuloy, tuwan-tuwa naman etong si Congressman Alvarez. Ay, nako. Okay, iwan muna natin to.